cultivation kami dito once a year lang talaga. Once a year lang. No, When you say cultivation, yung talagang talaga pong thorough. Oh. Thorough cultivation. Preparation for 1 year operation. Planting, I mean. Doon na rin po nangyayari yung fertilization. For 1 year na po, Sir Buddy, ito. So, pag mag-second crop kami ngayon, Wala na? wala na ito. Wala na ilalagay. Wala na ilalagay dito. Yung pong beauty, Sir Buddy, ng tamang approach, no? Hindi uubusin nung unang cropping cycle. Hindi yung po. Kasi po na-compute ko na siya. Sinadyang damihan na. May buffer na po yon. Oh, wow. Yan pong beauty ng organic fertilization. Kasi pong retention at saka yung slow release niya, mapakinabang na po talaga yon. So, try to utilize kung anong mayroon siya, ang advantage. Pagganahin natin lahat. So, ano pong beauty, ano pong advantage ng tamang land preparation? Yun yung po pagdating ganito. Actually, Sir Buddy, pwede na tamnan to. Pwede na. Pwede na po tamnan to. Okay. Try po natin tamnan kung gusto nyo. Pwede na po tamnan itong texture. Bakit? Yung damo, minimal. Yung soil, buhaghag. Actually, yung nakikita po natin buhaghag ng soil, topsoil lang yan, which is 6 inches. Okay. May sekreto po talaga beyond that. Yung ilalim po nun. Yung ilalim po nun. Ang ilalim po nito talagang walang clot. Kaya kung ito hindi na paghandaan maigi, malamang sa malamang, hindi tayo makapasok dito ngayon kasi umulan kahapon. Pag hindi mo nabasag yung ilalim ng lupa, so andun lang yan. Ang problema nun minsan, siltation, aagusin lang ng ulan. Tubig. Yung topsoil mo at saka yung fertilization mo. Since na I maganda see. yung ilalim mo, walang pinuntahan yon kundi pababa. And then, yun nga po. Kasi pwede ko po patamnan ngayon to para makita talaga natin. Dito? Yes. Magpatanim na tayo? Yes, dito po. Pero, Tapos, pero yun yung demo natin another po yon. Okay. Iyon po, ang gawin natin doon, harvest, minimal cultivation, tanim. Okay. Pwede mo na po ito, no tillage. Pag ganito, No tillage to. Pag ganito kaganda, yung second crop mo, no tillage na. So, ang advantage mo doon, wala ka ng land preparation, wala ka ng labor, lahat. Ang laki po, mga 10% ng ginagastos mo na save mo na. Dito na yun. Kaya sana sumampa Mas maganda sa ibabaw yan siya kasi wala tayong Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. ilang ulong tupa yung mapapakain ho niyan. Tama po yan depleted ng kaunti yan Yung bumaba ng ano yan yung crude protein, yung plant protein, but pwede mo siyang i-supplement. Di ba? So, kunting-kunti na lang yan. Kunting palasa na lang yan. Okay na po yan. So, actually ito, Sir Buddy, itong area na ito, hindi ko na gagalawin to. Okay. Ito na yan, diretso planting na. Okay. Pwede mo bang i-share sa atin yung sekreto? Paano mo ginawang maganda yung topsoil para ready ka magtanim immediately after harvest? Okay. Opo, pwede po natin i-share yun. Dito po sa atin, sa Juliana's Cattle Farm, ika nga open shelves tayo dito. Yung technology, i-share natin, no? Para po lahat tayo ay gumana ng ating pag-farming. Ulitin ko po, kaya nagawa ko po ito sa land preparation pa lang. So, hindi ako makapag-land preparation ng husay pag may moisture. So, nangyayari lang po talaga yon sa dry season. Dry season Which is ng heavy land preparation, no? So, kailan nangyayari yon dito sa amin sa area? Ang dry season namin dito, March and April. So, wala kaming tanim noon. Pag sinabi mong heavy land prep, what do you mean by that? Ibig sabihin po, pinaghahandaan ko na heavy land preparation for 1 year.
land preparation na yon for So 1 year. talagang toro, ano talaga, Yes, sir. cultivation. So, thorough cultivation without disturbing my topsoil. So yan pong nabanggit ko sa isang episode natin na minsan yung ating mechanization dapat tumugma din yung ating implements. So may implements tayo minsan parang lagging siya parang huli. So hindi ko naman sinasabi na mali, hindi ko naman sinasabi na hindi pa pwede. Parang hindi lang siya nagtugma sa kagustuhan natin ilan prep. Kagaya po ako dito, medyo may ibang tao na alam niya yung ginagamit naming implements, nasi-share naman po namin sa kanila, willing po kami ipakita, willing kami i-share, no, kung paano ginagawa. So, dito po sa amin, situate na yung ating subsoil, which is yung topsoil, yung subsoil natin, yung ang texture po niyan, medyo okay talaga ho. Medyo okay talaga. So, kung ganyan po ang texture ng lupa natin, kahit na para sa akin, kahit na 1 year, magtanim ako ng 2 beses, 3 beses, naka-ready na po yan. Paano nyo prepare yung subsoil? Or part yan ng identification saan ka magtatanim? Hindi po sir. Part siya ng land preparation. Yung pag-prepare ng Yes. subsoil. Paano Yes. mo ipiprepare yan? Mataas. So, Ilang feet po yung yung topsoil? para dito sa akin po, ang topsoil namin dito mga 1 foot. 1 foot. Yes. So, ang So, ilalim po nun, yun na pong subsoil. Oo. So, mo paano ko siya ipiprepare yung binabasag? subsoil? Babasagin mo by- yung subsoil. Yeah, by yung pangalan na niya subsoil, lagyan ko lang ER, subsoiler. Ang dapat Yung gamitin machine. ko, yung implements. The machine is the tractor. Okay. The implements, yun ang nakakabit sa tractor natin, yun Okay. po yung minsan ang key Babasag. factor, yun ang babasag without any disturbing my topsoil. So, hindi niya ibabaligtad yung Hindi soil? hindi po niya binabaliktad. Kasi pag binaliktad mo yan, ganun ang mangyayari. So, ganun lang po siya. So, isa po yun. Kaya pagdating po ng ganitong panahon, no, magandang moisture, magandang texture, pwede na ako mag-no-tillage. Automatic po yan. Oh. Ito po mano-mano, yung kagaya sa ibang lugar ganun. lagi na ganun. Yung Pwede na po ginaganyan ito. lang. Di ba ho, malinis? Yung ginaganyan. Opo. Pwede ito na tudlingan ng Okay. kalabaw. Okay. Kalabaw o baka. So, anong nawala? Another land prep, which is para sa akin din na kailangan Okay. Yun nga po, ang isa pa dun sa hindi ko nabanggit kanina sa aking dry season preparation, yung pag-aabono. Ako po Okay. nag-aabono ako for the whole year na po yan. Okay. Ang abono is nasa topsoil. Actually po sir, nasa topsoil siya. Okay. Nasa taas siya ng topsoil ngayon. During my last na harrowing ko, Oh. i-incorporate ko na yan. Incorporate siya. Pero hindi po ako gumagamit, ulitin ko po, ng fresh. Never ako gumagamit ng fresh kasi yung mga pathogenic bacteria, maaari ma-incorporate ko pa rin sa soil. So, ako gumagamit ako ng sariling atin, yung produkto natin. Pwede din Greenland. Pwede gumamit ng iba. But ako po, subuko na po yung amin. Kasi po, alam ko ng analysis niyan. No? So, all throughout na po yan, kinukompute ko na. Kasi makukompute naman po Oo. Doon sa reseta ba yun? Doon sa ng seed company, nakalagay na yan doon. Kung talagang i-research natin, Protocol nila. hindi po, yung nutrients intake ng isang buto. Okay. Oo. Kung i-research mo yon, bibigyan ka talaga nun ng plus or minus, hindi eksaktong figure. So for example, bigyan niya ako, sa isang puno pala 5 grams. Sa computing ko lang naman Ilang puno? Kung ilang puno, kung ilang bises, multiply lang, lalabas na ho yun. So, So, yun na pong ibibigay ko sa kanya. So yung unang computation is per nutrients Yes. requirement per plant. Per plant. Itatimes mo doon sa number of plant. Yes. Then itatimes mo into Area. number of Area. Area muna po. Area. area At saka and kung then how many number times of crops. Yun. cropping cycle. Cropping cycle. So kung times 2, kung times 2, times Galing 2. ni sir. Tapos po, hindi lang po yun. Of course, minsan pag kumakain ako may tira So, kina-consider ko na paglagay ko, may tapon din yon. may tapon. So, maglagay na ako ng extra. So, para po hindi siya magutom din. Kaya ito po, kung pansin po, hindi ko man sa pag-aano, halos Tingnan mo, ang lalaki, pantay-pantay. Ito po, Sir Buddy, tinanim namin ito ng 2.5 months ago. Oo. Nandito ako nung tinanim lang. Pumunta ako rito nung hina-harvest na. Parang hindi sa Pilipinas tinanim, oh. Tingnan nyo. So, No? Sir Parang hindi Buddy, sa Pilipinas tinanim. kaya na po, tinanong niya ako kung doable. Para sa akin po,
ang pinagyayabang ko yung Filipino farmer. Kaya, Matatalino, madaling mag-adapt, madaling turuan ng Filipino farmer, masipag. Bigyan mo lang ng tamang tools, gagawin niya yan. gagawin niya. Bigyan mo lang siya ng kunting technology, nakita niya na ito. Kami po, welcome dito ang pumupunta sa amin. Okay. Welcome kami po magturo, mag-share. No, para sabay-sabay tayo, no? Sabay-sabay tayo. So pangarap po sana ganito sana tayo lahat. Okay, sir. So, gaano kadami ang natipid mo in terms of money, in terms of labor, in terms of time, in using this kind of technology na one-time fertilization for the whole year, for the 3 cropping cycle? Okay. 3 ba o 4? Depende po yun sir sa 3, depende sa gusto niya. Depende sa gusto Okay. niya. But possible kaya yung 4? Yes sir. O talagang walang pahinga yung 4, all year round yun? Sa silage po kasi 75 days tayo, so may pahinga ka na May kasi pahinga 12 pa rin. months eh. May pahinga po. May pahinga pa rin. So, Apo. kaya yung 4 cropping 3, cycle, okay na po. Okay na, conservative tayo sa 3. And then, one-time land prep, Mhm. 'di ba? One-time fertilization, one-time land prep, after harvest, plant. Okay. So kaya na po tinatanong niya ako kung anong matitipid ko in terms of labor, money, and time. Tatlo po. So, let's say for example, labor muna. So, halimbawa na lang sa isang hektarya, nagle-labor ako ng, bigyan ko ng figure. Halimbawa ng 5,000 ang ginagastos ko ng labor ko per croppings. No? Labor po ito, yung land preparation labor. Okay. So, kung 3 beses ako mag-land prep, 15. 15. Since na isa na lang, yung dalawa, Nakatipid ka ng 10. tipid ko na. Ganun din po sa money, kung di ba? Sa time, ganun din. Oo. So kung nag-spend ako dito ng 20 packs times hour per person, so yung dalawa na 20 nun, magtrabaho ko na sa iba kasi wala ka nang gagawin Wala dito. na siyang gagawin. Diba? Yung ganun din po, ang importante po dito since nakagaya sa amin na sahod ulan kami, umaasa po talaga kami sa biyaya ng Diyos, ng ulan. So kung ito po ilan prep ko pa, maari bukas wala ng ulan, dry na ito. Dry na naman. So without tillage, without bungkal ulit, ngayon, pwede ko tamnan ngayon to. So di ba nakatipid ako ng time, malaking bagay pong time kasi bukas yung seeds ko germinated na siya eh. So kung maglaland prep pa ako, bukas makalawa, late na ako. Si damo, aabutan ako Nakapagpuna. ulit. Oho. So, di ba po? So, efficiency. Ito po, sabi nila, kasi si Juliana's almost mechanized. Ito po, magagawa ito sa maliit na Kaya rin. kaya rin. Magagawa ito sa hindi mechanized, kaya din. So kung ano pong capacity natin, try to adapt. Kung isang hektarya lang po na mano-mano, same principle po. Di ba ho? So, pare-pareho tayo, sa Pilipinas tayo eh. Almost the same yung ating dry season. Almost the same yung ating rainy season. Almost. So, ito lang, kasi medyo malaki. Kaya that's why may mechanization na medyo marami. Kung maliit ito, siguro walang mechanization. Importante po doon, yung inputs, yung seeds, yung tao, yung passion natin, at saka kung anong ginagawa natin sa kanya. Okay. Magagawa natin ito. Alright. So, ngayon ay can we demo yung sample lang, hindi naman natin tatamnan lahat. Okay. Pakita lang natin na yung ipoprove lang natin na sinasabi ni magtanim. Sir Edgar, pwede. Sige. Alright. So, pneumatic yung gamit nating planter, ibig sabihin na dinidrive siya ng hangin, pneumatic. So, isang forward, 4 na row, isang pagbalik niya, round trip, another 4 4 ulit. rows. So, walong tudling, 8 rows kaagad na makuha niya. Sa lupa po na, ulitin ko po, sa lupa na square na isang hektarya, pag pareho tayo ng distancing, 120 lines lang yan eh. So 120 over 8, mga ilang round trip lang yan ng Tapos na. ho yan. So makukompute po talaga natin. Every 5 minutes, round trip, 8. 10 minutes, 16. No? So 20 minutes, 32. Diba, sir body? Ayan. Makakompute talaga natin na may katotohanan po talaga. Ngayon, i-apply natin siya ngayon sa mano-mano. Since na magandang lupa, magandang texture, kahit magmamano-mano tayo ng efficiency ng tao doon, tataas po talaga. Kasi hindi siya mahirap tamnan eh. Ngayon po kung ako ho, ang recommendation ko, sa halip na ano tawag po doon? Yung may stick na tinutusok. Diba,
Para sa akin, ang gamit ng stick para butasan lang siya eh. Yes. Meron na ngayon, Sir Buddy, mga push seeder na matutulis ang dulo, stainless yun eh. So pag ganito pa kalambot, ganitong moisture, babaon po talaga yon. So, sa halip na instead na magganon-ganon ka, yun na lang itulak mo lang siyang ganon. Oh. So ang contour nun, kahit na medyo hilly, pagtanim tayo doon ng Tanim mo pa efficiency. Pag magtanim ang isang tao ng maghapon ng itong certain of area, baka tamnan lang yan ng wala pang half day. So di time na naman po ang Sa mano-mano yan ha? mano-mano Semi-mano-mano. na push seeder. So, di po nakasave tayo ng time, nakasave tayo ng labor. Kasi sa halip na gagawin ng 2 tao, 1 tao na lang yung magtatrabaho. So before tayo transfer dun sa kabila sa silage harvest proper, kaya ito tam na natin ng direct, no? Plant tayo direct. Wala nang basal kasi nakapag-basal. Last first cropping. Last March. So this will be the second cropping cycle. Okay. Sana, kung surtihin tayo, by November, another. Kung kaya pa. Kung may ulan pa by that time. Yes, kung may ulan pa by that time. So, ako po, ang Sir Buddy talaga pong nagpapasalamat ako na may mga area, yung abundance of water, yung tabi ng ilog, no, na yung lupa ay walang tanim. Kasi para sa akin po, biyaya yun, na andun na yung lupa, andun na rin yung source of water, why hindi pa magtanim? Diba ho? So, parang nanghihinayang ako sa pagkakataon. Na ngayon, maliit ka ngayon, malaki ka, mayroon kang 1/4 hectare, alam mo na kung sa dadalhin ng produkto. So kung may butil ka, may ibibinta mo. Batangas area. Kung may silage ka, nabanggit ni Sir Rolly kanina na ganun ang programa namin ngayon, open na kami doon. Pero sana ang amin talagang wish, no, sa mga farmer, sana maging sabay tayo. Kung anong technology sana namin, ganun din. I-adapt nila. I-adapt nyo Wala rin. na lang i-adapt. I-adapt nyo Kasi rin. may certain quality kayong hinahanap. Yes, oo. Kasi po kung nakita naman natin na nakakinabang ang lahat, so hindi natin i-try. No? I-try natin sa maliit, and then palakihin natin kasi hindi mo sa pag-ano, medyo lahat ng inputs, no? Yung commercial fertilizer matataas, yung input mataas, yung labor cost mataas. Pangalawa, yung per se, yung labor na tao, mahirap hanapin na ngayon ang human resource. Mahirap na po ng araw, madali. Ngayon, hindi ka na makakuha ng tao na no? Yung tao ngayon, kaunti. Mahirap mag-farm eh. I think yan na yan yata, sir. Yan na ba? Yes, ito na po. Okay, punta tayo doon para makita natin. Ito, Sir Buddy, yung area na to, hanggang sa dulo, almost 3/4 hectare na yan. Itong open. 3/4 na yan. Ito, Sir Bud, ginagalaw ko yung kinultivate namin ni Sir Rolling lupa na to siguro for past 6 years. So, yun pala, sir. Okay. Di ba may tinatawag na crop rotation? So, Yes. walang crop rotation sa inyo? opo, gusto ko rin mag-crop rotation sana. Gusto ko rin i-rotate siya. Pero wala pong pagkakataon. At saka, wala akong avenue na mag-crop rotation pa. So, instead... Paano yun? Wala kang problema dun sa decline ng yield? Yes, yun nga po, Sir Buddy eh. So kasi at saka po yung yung of course yung pests and diseases. Yes. Kaya pests and diseases. para po sa akin, kaya mag-crop rotate ako just to rotate the crop para po yung mga ngain maligaw. Okay. Ako po naniniwala ako doon sa pag-healthy tayo, human Hindi being. ka, yes. atakihin. Hindi ako atakihin. Pangalawa po, pinapahinga ko pong lupa in such a way, meron akong 2 months din naman na nag-rest siya eh. So Okay. during that rest period, binubugbog ko siya ng pagkain, no? So lahat, ako before, medyo active tayo sa running, nagmarathon tayo eh. Yung recovery period, so di ba pag nag-recover, magandang food, no? Abundant of food, excess of food. So ginagawa ko rin po sa lupa ko yon. During na mamahinga siya, pakainin ko siya ng masarap. Anong binilalagay mo? Organic fertilizer. So bungkalin ko siya na hindi ko galawin yung topsoil. Kasi yun po yung kusina niya eh. Pag ginalaw ko yun, wala siyang malulutong pagkain. Magugutom siya. So yun po, hindi ako nag-crop rotation kasi wala akong pagkakataon. Ako lang, ni-rest ko lang siya at saka nire-rejuvenate ko siya. Soil rejuvenation ang tawag. Okay. So, explain muna natin, sir. Okay. So, ito yung po tayo. machine
Anong tawag dito sa machine na to, sir? Okay. Ito po ang aming pneumatic planter. So, Okay. dinadrive po siya ng pneumatic hangin. Okay. And then, 4 rows po siya, 4 po siya na tudling. Oo. Ito po, dinesign ito, from ibang bansa. Nakadesign, yan pong lagayan na yan, supposed to be for synthetic fertilizer. But wala na okay. pong laman yan kasi Kasi wala hindi kayong kami synthetic. gumagamit. So dito po precise. So dito po may setting siya kung anong gusto mong lalim. Okay. Nakaset niyan, preset ko na yan, naset ko na yan, no? Kung ganong lalim, yung baon niya, kung ganong distance, no? Kasi po mayroon pa tong isang features na siya na rin magtatabon eh. So kahapon lang may kaibigan akong tumawag sa akin, Edgar, bakit yung cutting ng iyong harvest mababa? No? Kasi sabi ko po, yung field namin pantay. Diba po, hindi siya ganon. Kasi hindi ako nagtutudling na, hindi na ako hill up. Kaya yun, di ba, pantay na pantay po Pantay yun. lang. Yan, so kaya po siya, efficient talaga siya. Ako, I would say na yung machine na ito, ideal din ito sa no tillage. No tillage, kasi po, didiretso na po ito. So, patakbuhin natin siya ng isang abante, isang pabalik. Okay. Pakita lang natin, may laman siyang seeds. Okay. Leo, dalawa lang isa papunta, isang pa ganito. Okay. So, First, ito ay ano lang, sample lang. 500 muna. Set mo muna. So, pwede na yung iset lahat doon. Yes, doon na po. Actually po, yung distance, yung nakaset na po. Ang siniset niya ngayon yung hangin. Kasi dapat meron tayong PSI na minute para siya. Isa ngayon 500 PSI dapat yung ating kailangan. Just to check lang kung may malalaglag na seeds. Ayun. Ayan. Ayan. Ayan, may nalaglag na. Ayun, Ayan, nalagyan. ayan. Yun. Ganun kabilis, Sir Bal. Bilis, ha? Mata mo, ang ganda ng ita po. Pansin nyo, ito. Oh, may naiwan eh. Diba? Naglaglag talaga siya ng seeds. Ayan, oh. Ayan oh. May mga seeds talaga siya. Diba? So ito, hindi natabunan may kasi nag-start lang siya eh. So ito. Doon sa bandaron Ay, tabon okay na na. po Ay, yan. punta natin Okay doon, na sir. Yan. Punta natin. Ang galing, oh. May row Yes. talaga. Tsaka po straight line, Sir Buddy. Straight. Ito, nakatabon Yan. na to, sir. Yan. Yan po. Okay lang po yan. Pag umulan, tabon po yan. Kasi ang importante po yung texture ng lupa natin. Pansinin nyo po. Oo. Diba ho? So, yan po, 2 days, 3 days, talaga po mag-germinate yan. Ang galing. Yan. Actually, mababaw yung ko eh. Kaya, hindi siya bumuo ng todo. So, But it's okay. yeah, okay lang po yan. Okay lang po yan. Grabe. So, Sir Buddy, di ba? 4 rows. Isang forward, pagbalik po niyan. 8 na. So, Grabe. so, ito po yung fertilization ito, ando na. Naka-incorporate na sa kanya. So, ano na yan, for the whole crop na ulit yan. So, sana po yung po kaya ako medyo minsan naiinggit ako doon sa mga lupa na may tubig, may source of water. Kasi po, darating ang panahon na yung mais na ngailan ng tubig. So, since na rain-fed na yun. Pero kung Okay, ito, sir. Yeah. Ayayin natin. Gaano kahaba to? Ilang meters to? Kung ang End to end. isang hektarya ay 100 meters, Oh. kasi po ito tatlo eh. So 300 meters ito. 300 meters to. Okay. Mamaya, Ella, i-roll mo. Pag nag-roll ka, ha? Bigyan lang ako instruction. Isama natin sa vlog. So, ang gagawin natin, sir, pagdating niya sa dulo, ipupwesto siya. Pag nakapwesto na siya at nag-start siyang mag-plant, orasan natin bago makarating dito. So tuloy-tuloy na So, po yun. ilang seconds yung 300 meters? Na 4 rows. Na 4 rows. Ito po, may tayo dito. Ayan, Set may ko yun. timer tayo. Ayun, kahit cellphone niyo po. Kasi pag mabilisan po yan, sir. Pag bulat Si ma'am na lang. Ready tayo. marunong ka mag-ano. Orasan natin yung pagbalik niya. Iba si Sir Edgar.
Po, aminin ko po, hindi man tayo, iba yung kurso natin. Oo. So, nakachamba lang, nakachamba. At saka medyo siguro, medyo sipag-sipag lang. Passion. Passion. At saka konting, kasi pag passion nyo, konting input lang ng, di ba, mabilis. Parang kayo po, Sir Bad, di ba? So, konting, well, tuloy-tuloy po yan. Ayan na. So, nagre-ready na siyang backward. Ayan na. Actually, Sir Bad, ano yan? Medyo melo-melo pa yan. Melo pa yan. Melo yan, di yan. Hindi pa kayo nagmamadali. Hindi pa. Marami pa tayong oras ngayon, kaya ganyan lang. Medyo, kumbaga, So, pag nakita natin, sir, yung, ayan na? Ready hindi na? pa po. Teka, hindi Gagalawin pa. po ng tao to check. Pag binaba po niya, mag-start na ako. Okay. Yan. Ito po, ulitin ko po, medyo lang to, slow down. Medyo Slow down to, slow down. lang Hindi po nagmamadali. tayo. Yes. Para sa akin, Sir Buddy, dito sa area na to, pag ito once maland prep namin ito, mas gusto nila, in favor to them, pag nagtatanim ng gabi. Una, hindi siya mainit. Pangalawa, kitang-kita mong line eh. Pag gabi. Pag ilaw ng tractor ang nakatutok diyan, ito po, Sir Bud, dalang kitang-kita mo yan. Ngayon medyo, 'di ba, parang glaring siya kasi gawa ng So pag gabi po, maganda maganda mag-operate niyan. Kahit po ako, nag-aaral ako dito pag gabi kasi maganda po maganda No till. Yes. Diba? So kung ganyan lang ho sana yung yung lahat ng ating farmers at even sana yung government natin, ganyan din yung mga tinuturo. Ito po, Sir Buddy, nabanggit ko ito noon, no? So for example, meron kang 5 hektarya, meron siya, 10 tayo tigli-5, magkulab tayo. Pwede to. Yes. Ngayon po, itong beauty ng dito tayo sa kooperatiba. dulo. Kasi ang kooperatiba, Pwede mo siyang lapitan. yung samahan ng farmers. Oo. So, dito po, siguro ang kulang na lang sa kanila, so may mechanization na sila, may fund na, Oo. technology na lang. Technology. Which is, ang technology po nandiyan naman. Sad to say, wala silang technology. Nandito po kami. Okay. O yan, 2 Kaya minutes. nandito ang Julianas. Okay, nasa 4 minutes na. Wala, 2. 2 minutes. 2 minutes Dito, sir, and ba? Dito tayo. 9 and 12. 2 minutes and 15. 17. Ella, dito. Pakat natin kaya. So, Ayan. natipid ko rito, yan, sinabi ko na kanina. Okay. Ayan. 2 minutes and 17 seconds yung 300 meters na 4 na row. So, itong 8 row na to ay lumalabas na 4 minutes and 34 Yes. By 300 meters. by 300 meters. So, kung i-over natin ng 3 yun, so gano'n na siya kalapad. Yeah, so kung magiging 1 hectare, ilang minutes ang kailangan natin to so, 17? Yes, to 17. So, bali 1, 2, 3, 4, bali 12, di ba? 12 lines na siya times 1 to 8. Yes sir. Hindi po, times 3 tayo kasi tatlong 3 ba 300 meters tayo. Sige. So pa 1 2 3 4 5 8 and 1 12 lines siya bali. 12 lines. So sa 12 lines kumain siya ng 2 minutes. Yung 24 times 2 24 times 2 96 times 200. So bali po ano siya? Apat na balik lang. 4 na balik. Times So, ilagay na po times 4. 6 na balik. 6. 6 na balik times 2.17. Yun lang po. 13 minutes. 13 minutes, tapos ka na sa 1 hectare. Katatapos mo lang mag-harvest, no land prep, no fertilization, readily available ang soil, pwedeng tamnan, at 12 minutes and 13 po. 13 minutes and 02. 2 seconds. Tapos ang 1 hectare. So, kung 50 hectares, ang bilis. Kaya mo tapusin maghapon lang or less. Oh. Medyo ano pa yon? Yung ating operator medyo Medyo ano pa. Easy. Oho.
So, Madali na. ganun po Okay. yun. Ganun po yun, pag flat, square, and then magandang moisture, Yeah. magandang texture. Supposed to be ganun po talaga yung... So, in yung 1 hectare lumalabas na kailangan lang natin ng 13 minutes and 2 seconds. Oo nga, mabilis. Oo. Imagine mo kung tao ang magtatanim yan. Yung 1 hektarya siguro, nako. Tsaka pag... At ilang tao yun? Oo. Tapos ngayon nga, may shortage na rin ng manpower. Manpower. Oo. Wala na basta makuha. Mm-mm. Kaya talagang mechanization na lang ang sagot lagi sagot. sa problema ng agriculture. Mm-mm. Wala nang iba pa. Pag Yun lang ipipilit, talaga. pag ipipilit lagi yung magmanual, wala talagang future. Especially that yung requirement niyo sobrang laki. Kailangan talaga mag-adapt. Oo. Nung kukunti pa ang baka namin, yung 3 bunker namin, napupuno namin yan. Mm. Sawang-sawa ang baka ng kaya, gaganda ng katawan. Mm. Pero nung dumami, talagang hindi na rin namin makaya. Ngayon lang uli kami nakapuno ng yan, Bunker. 3 bunker na mapupuno na namin. Ang dami pa namin i-harvest. harvest. Ang nakatulong pa rin sa amin, yung mga farmers na nagdadala sa amin ng silage. So pati nga. farmers na bigyan ng livelihood. Oo. Yung paulit-ulit ko nga sinasabi, wala nang lugi ngayon yung pagtatanim ng mais. Kung pangit ang bunga, dali sa amin. Oo. Wala naman kaming tinanggihan pa. Okay. Oo. So, sir, punta tayo sa Kabilang area po. kabilang area. Magtalip po, dyan lang, kadikit lang. Sige. Apo, sige Tapos po. doon natin explain anong Yes. gagawin natin doon. Okay po. Sige, sir. Lumabas Okay, tayo ulit sa sa public. Sana maka-inspire. No? Sana well, may gumaya. Well, at least madali naman po. Hindi naman namin po pinagmamayabang ito or wala naman po talaga tayong kasi una-una po nabanggit ko nga iba yung ating tinapos eh. No? So to inspire na lang po na ma-duplicate sana para po para yung ating pangarap na ma-improve, madagdagan yung inventaryo ng ating ruminants, ng ating mga baka. Po, kasi yung baboy ngayon medyo may challenge din. So, yung baka, sana po ganun eh. Kasi yun nga kahit na gaano kataas yung genetics, gaano kaganda, gaano kagandang building, gaano kagandang facilities, medyo may hirapan pag walang pagkain. So, ito po, And sir, common problem ng mga cattle raisers yung pagkain. Kahit na sabihin natin mga expert na sila, still, yeah po. hindi sila exempted dun sa problem na yan. Opo. So, yun nga po ang paggawa ng pagkain. Madali po pag mamimili, sorry. Pero po maganda sana pag yung matuto din tayo magtanim. Oo. And then para po kasi maganda po pag tayo din nagtanim eh, no? Kasi malaki ang ating Ito po dito Sir Buddy nabanggit ni Sir Uli kanina na mayroon kaming silage bunker. Okay. But pwede din ako mag-silage open field. Open field. So ito, ipapakita Yan. natin. So dito na isa-silage Dito to. na po mismo ito sa silage. Ha, talaga? Yes. Ito na, as Yeah, is. ito na po assist. Ito na yung pinaka-carpet niyan. Yan na po yun. Oh my. Yeah. Isa po yan sa additional inputs, additional sharing. I-share namin. Grabe. So, yan po. So, sana isa din sa matutunan natin yan. Yan, sabihin, baka may spoilage. Pero po, pag proper lang po talagang paggagawa mo niyan, isa po magpagawa ng bunker. Mamaya po Sir Bad, pag may break time tayo, i-share ko sa iyo sa cellphone ko. May nagpa-set up na kakilala ko, no? May silage siya, 100 of tons, wala pong structure. Ginawa namin siya sa open field. Tapos yung kanya pong structure, Sir Buddy, utilized old roping, lahat old. So, nagawa po namin sa ngayon, he has about 60 heads. Wow. 60 heads. So, so ito pong aming Gulat ako dito, ha?
Sir Buddy, first time kong Ila sasabihin. ano ito. Ilalabas. Although may gumagawa nito, hindi man akong original ito eh. Sa akin lang po, sabihin ko na pinag-iigihan ko lang, nung ginagawa ko siya, may mga dinagdag lang din akong may fine tuning ako kasi medyo technical konti tayo. Oo. Alam ko naman po, una-una, pag ganito pong approach ang gawin mo, sige, sabihin ko na po, number one, consider mo, of course, elevation. Huwag kang maganito dun sa mababaw, sa malalim. Sa ano ng tubig. Yes, sa dinadaanan. And then, of course, So dapat... hindi dinadaanan ng Hindi tubig po to? ito, hindi po ito. So, na-review po namin ito. So, I should say na kung bago kayo sa area, tanungin niyo po yung mga matatanda, yung mga matagal na doon. Makapagkwento sila kung kalakasan ng ulan, kung Saan saan yung may... tubig? Oo. So, wag po tayo maglagay doon. Pangalawa po, medyo ito masila na ng konti kasi dapat dito tama talaga yung technique. Or else medyo mataas ang spoilage nito. So dito po, Sir Buddy, 3 years ago, punong-puno ito. Oh, talaga. Ano ito? Pinagyayabang ko, 1.5 ito, kilos. 1.5 kilos. Ito po, silage area ko po to. Ito ginagawa ko ito matagal dito. 5 years ago dito ako nagsisilage. Itong area na ito, na-harvest ko ito overnight. So dito kami natutulog kasi sila, di ba, pag puno, dump lang ng dump. So may compaction ako. Ilang hektarya lahat-lahat to, sir? Ito pong may standing crop ngayon, nasa 15. 15 and you just harvest Overnight. that overnight. Tapos na. Pang silage Kung may na. matira man, kaunti na lang. Wow. Oo. So halimbawa, magandang moisture, texture, natamna mo kaagad ng ganun, di ba? Kanina nakita niyo kung ilang minuto lang. So ibig sabihin, ganun sana tayo kasigasig. Oo. Oho. So, yung pong ating ano dito, pamamaraan. Ito po, sabi ko nga po, ito late ito ng 8 days, pero ngayon medyo nag-ano na rin siya. Ito po, medyo mahina ang mais dito. Kasi nung araw, si Sir Raul, ano yan eh, sobrang bait. Ito'y pinahiram niya na, pinatamnan ito ng iba. May nanghiram sa kanya. So pumayag naman, tinamnan ng ibang crops. So kaya po, mapansin niyo po, same fertilization, but since nang ginamit niya, Gumamit yan ng organic dyan. Yes, hindi ba? Yes sir. Yeah, okay, Ay, inorganic. Sorry, gumamit ng So inorganic. ngayon po, andun sa transition na Pabalik. kitang-kita mo talaga yung Adjustment ng adjustment period niya. So, pero next cropping, Maganda na yan. pantay na yan. Kailapitan natin, pakita natin. So, ito, yung area na ito, wala itong fertilization. Well, I mean, is contain fertilization yan dyan. So, i-demo sana namin mamaya kung paano din. Ito, so Yan. ito na yung Yung fertilizer. Yes, from step 1 hanggang sa matapos. Pakita natin, sir. Ha? Yes. Tingnan niyo yung fertilizer nila, sir. So, ito na yon, since sarili nilang produce yung green land. Yes. Of course, yung sarili nilang gamit, ay ano na, bulk na gano'n, hindi na kailangan nakasako-sako. Yes. Ang computation pa dito, hindi na siya per gram, of course, per tons na Per tayo. tons na. So ito pong approach na ito yung pang, I should say, massive. So Massive. sabi ko nga, kung halimbawa may tigli 5 hektarya kayo, which is mayroon naman talagang iba, 10 kayo. Magdikit-dikit kayo. Mas mapadali po eh kasi sabay-sabay ang planting, isang machine, isang implements, and then lahat po mag-usap po sa ibang bansa, Sir Buddy. Kaya isa din sa success nila eh. Kasi strong yung sana po Sanay sila sa ganun eh. yes, sana. Kitang-kita kasi kahit sa mga negosyo, uso yung partnership sa kanila eh. Yes. Sa atin, sa Pilipino, hindi. Dapat sarili mo lang, ikaw lang yung negosyo mo, sa'yo lang. At saka itago ko yung aking natutunan. Sana po. Tago ko. Oho. Kagaya ng interview yung isa, dapat tama sila eh. We have to practice the attitude of gratitude. Di ba? Di ba? Tumatak sa akin yun. Salamat sa iyo. No? So, Sino yun, sir? yung kay CBM, di ba, in-interview nyo? Ah, Lagi okay. niya sinasabi na, Oo. oo, sana ganun po na, kasi grasya ito lahat ng ating manlilikha. So, dapat po i-share din natin sa kapwa natin. Kasi, maliban sa masaya ka, masaya din sila, di ba ho? Masaya ang lahat. Kasi po, pag may maiiwan na hindi,
Nakakalungkot naman. Oo. Dapat So po. dito may nag-harvest na Dito sa po, gitna? ito na po, yes. So ito po, pwede nyo pong orasan din, no? Okay. Ang isang round trip niya, i-multiply na lang natin sa Para makita natin. yes, kung gaano siya ka-efficient. Kasi So siya, ngayon ay 10:20, Mhm. mag-start mag-harvest. Ilang hektarya to, sir? actually po, yung isang hektarya lang yung ating harvestin Okay, dito. magde-demo lang tayo ng 1 Yes. hectare. Dito Sir Buddy pala, may kwento ko lang ulit. Nung harvest ko ito ng overnight, apat na machine yung gumagana. So, dito po, kagaya sa ibang bansa, may malalaki sila na machine na po pwede rin. Dalawang machine. Anong plant to? Pagkanahin natin dalawang machine. Sila yung mag-ano. Kajos? 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 Kapitbahay. Okay. Okay, sir. Paano tayo magko-compute ng 1 hectare dito? Ito po Sir Buddy, hanggang dito sa hektarya ito. Ang kalahati nito. Ang kalahati. Oo, kalahati nito. May sukat na po ito Ito po, dito niyo po makita talaga na kwento ko kanina, yung texture ng mais na medyo nanggaling siya sa synthetic fertilizer. Yeah. Pansinin niyo po. Ginamitan ng synthetic nung area na humiram ng lupa. So nung nagtanim sila ng corn, pangit yung performance. Sir Buddy, yun nga, sabi minsan nang pumupunta sa amin, hindi namin kaya yung gano'n ng mechanization. So, ulit-ulitin ko. Kung 5 o 10 tayo magtulong-tulong, kakayanin natin yan kaysa sa isa. Ito po, yung Julianas, medyo established na ito Yung medyo ano na ito. So, kaya ganyan na siya. Pero, 5 kayo, 10, magtulungan. Even magkakapatid. Halimbawa, magkapatid, di ba? Minsan, mayroong na-bless na medyo malapad-lapad yung naiwan na property sa kanila. So, pwede po sila mag-collab para po maging efficient po sila. Saan tayo mag-start, sir? Dito po, Sir Ito Bal. na. Ito na po. Naka-start na to? Yan na po yan. Ina-adjust lang. Aha. Mag-stop tayo ulit. I-start tayo. Okay. Go! Pumasok ba? Parang natatapon. Hindi ba? Sa nakita ko po sa ibang bansa, Sir Buddy, masyado silang huge na So lahat yan may mga kameras na. So, balikan ko po yung kanyang tanongin sa akin, doable ba? Ibig sabihin, kaya ba natin? Kaya po. Masisipag ang Filipino, mabilis mag-adapt yung Filipino people, farmer. Minsan, nasuwertihan tayo ng ating kasamang big boss ay umaayon din sa minsan may gap din, hindi naman gap, medyo din kaunti. Kailangan mag-sync din kayo. Yes, so dapat ang mindset Parehas ay ka ng mindset. Opo, para po smooth lahat. Oo. So dito po, Sir Uli, pansinin niyo po yung iba naman texture ng damo. Medyo makapal siya ng konti, but leafy naman siya. Leafy naman din naman siya yung, para sa akin, I love that vegetation. Kasi po siya yung damo na mabilis mabulok. Ibig sabihin yung starch and sugar mabilis bumalik sa lupa. Pansin niyo po yung texture ng lupa. Same with that kabila. Pwede din ito ino-tillage. Pwede rin po ino-tillage. But mamaya pakita natin kung paano na ginagawa talaga namin sa mga area. Ito, Sir Buddy, hindi man sa almost lahat ng namin. Ganitong texture na. Nung na namin siya, na fine-tuning na rejuvenate na. Mabilis lang po, yun din pong kagandahan ng creation Once na rejuvenate yung soil, mabilis din po siya mag-response through your... Ayun na yan. Tapos Yeah, na dan. tapos Nakarating na na sa dulo. Okay. Ilang minute? 2 minutes and 9 seconds. Ha? 2 minutes and 2 minutes 9 and seconds. 9 seconds. 2 minutes, 9 seconds. So, multiply by 120. 120 lines Sir Buddy. Balik ayan. Hindi, Yeah. okay na yan. Okay na po 2 yan. minutes by
2 minutes and 9 seconds times 120. 120. 2.09 minutes. Oo nga. 2.09. 2.09 minutes times Times 120 lines. 120 lines divided by 60. Ayun, 250 lang. Mali pa lang no kanina. Divided by 60 minutes. 4. 4 hours. Yes. Half day. 4 hours tapos ang 1 hectare. Mhm. Na silage na siya. Yung violinist na siya. Silage na siya. Ulitin ko. Medyo mellow din ang Melo din to. normal. Mabagal din siya. Yes. And ito, sir, ang difference ito yung silage na kasama yung bunga. Yes, yes. Ito Ito na yan. po yan. So, pansin nyo po. So, kung nagsimula tayo ng, dati sabi ko maghapon eh. So, magsimula tayo ng 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mm. So, tapos na ako mag-harvest ng 1 hectare. Kung mag-nutil ako, alauna, uwi na ako. Tapos na. So, di ba? So, ganun po siya kadali. Mm-mm. So, masaya pong farming. Mm-mm. Opo. So, kung i-convert natin po yan sa, pwede po i-reduce yan eh, sa Alin? sa Punta mo mano-mano. sa Mhm. So, ganun din po, kung palagyan natin to ng harrow, this harrow, Oo. ganun din po ang efficiency niyan. Isang ganun, i-compute natin, ganun din po ang labas niya. So, I should say talaga, tatama ako dun sa maghapon ako pag-uwi ko. Okay. Tapos. Yes. Mhm. So lumalabas 4 hours plus yung yung 30 planting kanina. 30 minutes na. 30 minutes. 30 minutes na. 13 yun eh, 13. So, 30 minutes na. Kasi, 13 minutes lang yung 1 hectare. so, Tapos ito 4 hours. Yo po. O 4:30 sabihin mo na. Opo. Half day. Oh, Half day. Tapos ka. yes, pag no-till. No till. So, pag mag-tillage ka dyan, siguro magdagdag lang ng 2 hours. Kasi minimal nga po eh. Yan ang beauty po ng na-prepare mo yung lupa mo ng husay. Kumbaga pahapyawan mo na lang sa Oo. salitang no? So minimal na lang talaga. Just to ano na lang talaga. So kung ako need na eh. Di ba pag ganyan no? Oo. Hindi ko nagagalawin. Tamnan ko na lang yan. This is parang yung plano ko eh. Opo. Paano yung Yung? vegetation na to? Okay lang po yan, sir. Okay lang yan? Okay lang yan. Na-expose siya sa sun. Yun nga, sabi ko kanina, nag-herbicide naman ako. Very, very minimal. So yan, na-expose na siya. Mag-slow down na yan eh. Slow down yan eh. Wag lang po yung mga ganito. Alright. Ito yung pinaka-modern, no? Nakita ko sila, si former hindi naman ganito ka high-tech siya eh. To be, para po sa akin, Sir Buddy, we Pero are one of the. But Pero sabi niya nauna daw siya kaysa kay Sir Rolly. sa pagbabaka po. Oo, nauna daw siya. Yes, opo naman talaga siya. Sa akin po, kung akong tatanungin sa modernization, may kaakibat din na implementation eh. Mhm. So 50-50 po or mo sandamang pa eh. Kasi halimbawa, bigyan mo ako ng modernization. Pag yung aking implementation ay medyo kaunti lang din, hindi ko siya na-maximized. Yung gamit ko ng equipment na binigyan mo sa akin. So pero kung minsan kapos ang ating mechanization, pag ang implementation ay overflowing yung idea, nagagamit ko talaga lahat. So yun po ang gusto ko na napuntuhan yung modernization. Dapat may implementation din na kaakibat. So yan po, Sir Buddy, kagaya po nito. Kaya in-encourage ko talaga din ng collaboration. Kasi kung medyo lima tayo, magkatabi-tabi tig 5 hektarya, no need na mag mano-mano or sako-sako. Gano'n na. Mag-bulk na tayo, makahagil tayo ng kunting price kasi wala ng packaging eh. Same effect. Same ang results. So, mas madali po siya para sa akin pag tulungan. Collaboration. Para talagang concrete na yung ating study na harvest. Ito po gagamitan natin siya ng minimal tillage with fertilization.
Yung normal na nangyayari kasi yung utility. Ito yung kunwari first time. Yes, first time. Yung first cropping cycle of the year. Yes. Ito Yun po yung gagawin natin. nangyayari ngayon. Okay. Kagaya po ito, Sir Buddy, kaya na ulitan ko lang kanina yung modernization and implementation. Kagaya po nito. Pag modernization lang, okay na yung traktora eh. Since na alam natin ang traktora maraming function, kung harvester siya, loader pa siya. So gamitin ko siya na sabay-sabay. Kasi po kung harvester lang siya, hindi siya makapag-load ng fertilizer dito sa aking applicator. Pero sa ngayon po, dual purpose po siya. So maglo-load siya ng fertilizer. Ngayon, ito. Yes. Kasi meron siyang bucket eh, may loader siya. Dati ako tuwan-tuwa ako din magturo sa mga ganito, yung mga open-minded na mga bata, hindi naman super underage. No, yung ating mga so para po paglabas natin, talagang concrete na yung ating. Okay. So, this time, orasan naman natin yung fertilization. Paano niya yung spread? Dito po sabi niya ay 4,000 kilos. Okay. Aha. 4 tons. Yung 4 tons po hanggang doon po sa yung line na yun. So, Yung pangalawang, ay yung nasa gitnang line. Yung first line, yung pangalawang line. So another one yan eh. So ibig sabihin po, pag medyo high moisture, hanggang doon ka lang. Kung medyo okay moisture, hindi mo siyang maximize din. So another ano po yun, another kumbaga utilization of your equipment. So kung kaya mag 5 tons, si 5 tons natin. Kung medyo kung 2 tons, 2 tons tayo. So, ang proseso is spread mo muna yung fertilizer before... After harvest, or for example, dun tayo sa the process of yun nga yung kanina land prep. land preparation, ano muna, spreading muna na Fertilizer. and then harrow, and then yan. So gawin natin ngayon lahat yan para complete na po yung ating Oo. 2 kinds ng planting. tapos siguro okay na to, isang round lang niya, ma-multiply natin yung number of time. Kasi pag 20 to 100, 10 tons po eh, di ba yung before interview nyo, sabi ko 200 bags per hectare ang rejuvenation. So kung 20 tons, kung lagyan ko siya ng 4 tons, di 5 times siya mag-spread. Kung 5 tons yung karga niya, 4 times na siya mag-spread. Ang spreading po siguro, matagal na isang oras. Matagal pa isang oras. Okay, bud, for the next Okay na yan, sir? multiply natin ang number of Okay. Ella, let's go. Okay. Yung alikabok. Okay, so magta-timer tayo ulit. Kaya mong sundan, Ella? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.